Hello? Hello Hello? po. Hi! Hello. Magandang gabi. Good afternoon po. Okay, so wala ka sa Pilipinas kung good afternoon ka, no? Opo. Good Ay, afternoon. kinakabahan po ako. Ay, kami rin kinakabahan, no? Baka Englishin mo kami kasi asa ka Hindi ba? po. Ano pangalan mo Nanginginig muna? po ako. Bakit? Marga po. Nanginginig Marga. ako, Papa Jackson. Marga, di ba? Parang yan sikat na bida sa si Marga. Ano, Opo. screen name mo yan? Opo. Okay, Marga. Ilan taon na si Marga? 37 po. 37. Asan ka ngayon? Ano po, sa France. Nanginginig ako. France. Sa, Anong oras na dyan ngayon? ano po, 2:30 ng hapon. Hapon. Matagal ka na naandyan sa France? Ano po, almost 8 years na po. Ano, nagpunta ka dyan para mag-work o nagka-jowa ka ng taga dyan? Hindi po. Ano po, mag-work po. Nag-work. Anong work mo dyan? Ano po, yung tagalinis lang po ng Oo, mga ano. Huwag mo nilalanglang yan. Mahirap yung trabaho mo. Diba? Babysitter, ganun. Racket-racket, no? Opo. Kailan ng kontrata mo? Matatapos? Bali, wala pong kontrata dito. Yung kontrata namin parang unlimited siya. Dalawang klase po kasi yung contract dito. Yung sa akin po. Hanggang may work ka, pwede ka na andyan. Opo. Talaga. Buti naman. Mag-solo ka dyan? Wala kang pamilya, ganun? Wala po. Mag-isa lang po. Okay naman, ano ka na? Adjust ka na ba? Opo. Naka-adjust naman. Nung una mahirap. Ngayon, okay na. May asawa ka na ba? Single mom po. For 6 years na po. So 2 years ka na andyan, naghiwalay kayo. Opo. Bakit? Sumakabilang bahay. Kay kumare, ano? Opo. Di nga, totoo kay kumare? Ay, hindi po. Hindi ko siya kilala. Sige. Ay, kinakabahan ako. Sige. Okay. Papa Jack, kinaabangan kita araw-araw. Pag walang pete night, nalulungkot ako. Pasensya na kayo, may mga araw kailangan ko rin ng sariling buhay. Ito, may sugat ako sa Oo. tuhod. May malaki akong gasgas sa tuhod ngayon kasi nadulas ako sa floating dock. Pero okay lang. Pero nag-out of town lang. Tsaka Holy Week naman. Diba? Pasensya na ha. Anyways, buti naman nakakatulong ako para sumaya kayo dyan, ha? Oo nga po. Nakakapagpasaya ka sa amin dito. Maraming salamat. No. Anyways, ba't ka napatawag sa akin? Lumab life ka na ba? Bali single po ako ngayon. Wala po akong jowa. Pero nagjowa ka na after niya maghiwalay? Opo. Bali, pero ano po, single na ako ng 2 years. So 4 years Pero ago nung yan? Opo. Okay. Kumbaga hindi ako marunong magkwento. So, after 2 years kang naghiwalay nung tatay nung anak mo, nagjowa ka? Opo, pero hindi po yun yung pag-uusapan kasi naka-move on naman. Masaya naman po ako ngayon sa pagiging single. Ano pag-usapan natin? Bali, ano po, problema sa anak. Bali, magkukwento na po ba? Nanginginig ako. Actually po, kakagaling ko lang sa iyak ngayon. Bakit? Araw-araw ang bigat. Ano po, may 2 anak kasi ako. Yung panganay ko, 19. Okay. Yung bunso ko, 13. Okay. Nanginginig ako. Bali, ano po, yun nga po, naghiwalay po kami nung tatay ng mga bata. Bali, ever since naman po, lagi, ako lang naman po yung nag-ano sa mga bata. Hindi po nagbibigay yung tatay. Okay. Kumbaga, ang naging paraan ko po kasi ng
ng tatay, yung pagkukulang ng tatay, ang naging paraan ko po yung ibigay lahat sa mga anak ko yung pati luho. Hindi ko po alam kung sumobra ba ako no, no, ano. No. Hindi namin pwedeng questionin yung parenting style mo kung style mo yan. Opo, kasi parang naawa rin po ako sa mga anak ko na wala yung Mm. tatay. Bali, kung ano po yung hilingin ng mga anak ko, basta kaya ko po, binibigay ko. Ngayon, tsaka hindi rin po madali yung pinagdaanan ko sa tatay nung bago kami maghiwalay. Madami rin naman po akong tiniis at na-witness din naman po yun ng mga anak. Okay, ganito Marga ha. Ganito, huwag ka maging defensive sa akin ha. Kasi parang nagkukwento ka, parang nagde-defend ka na kaagad. Wala mo ko sinasabi Opo. Bakit ka defensive? Sorry, nanginginig po kasi ako. I completely understand where you're coming from. You don't need to defend to anybody. Kahit sa akin, no? Your own Opo. parenting style. Parenting style mo yan. Yun ang kaya mo ibigay, binigay mo. Alright? Opo. Okay. Ngayon, Mm. nagpabili po kasi ng kotse yung anak ko. Mm. 2 years Yung anak mo ago. na 19 years old. Opo. Mm. 17 lang siya nun Opo. Ewan ko nga po anong nangyari sa akin, nabili ko siya ng ganun. Anong binili mong kotse? Vios po. Brand new. Opo. Okay. Ngayon, yung anak ko po kasi na yun, parang pag tatawag ako sa kanila, kahit 15 minutes lang hinihingi ko, hindi nila ako na minsan pinapansin. Parang yun lang po kasi yung pampawala ako ng pagod minsan. Sobrang pagod ng trabaho dito. Yung makausap ko man lang sila, mapawi yung pagod ko. Minsan parang napapagalitan ko po sila pag ganun. Tapos pag may inutos ako, hindi ako pinapansin. Gaya ng ano inutos mo na hindi ka pinapansin? Minsan po may pinapabayad ako ng mga bills sa panganay ko. Nadidelay. Nung October po, may inutos ako sa kanya, hindi niya ako pinansin hanggang sa umabot ng December, January, wala siyang nagawa. Ngayon po, napagalitan ko na. Sa panganay mo? Opo. Matanong ko lang sa'yo, para saan yung kotse? Ba't sa'yo pabili? Anong paggagamitan nun? Sa ano po, ang para daw po pagpasok ng school, hindi sila nahihirapan. Bawa umuulan. Pinagbigyan ko. Malayo ba yung school? Hindi naman po. Mga gano'ng kalapit? Mga 15 minutes lang po. Tapos, edi napagalitan ko nga po nung January or February yata yun. Ngayon, ito yung pinakamasakit na part na nung napagalitan ko po, tapos binawi ko yung kotse. Kasi po, hindi na niya ako sinusunod. Tapos sumasagot na siya sa akin. Okay. Tapos, kung saan din po siya pumupunta. Minsan nag-aalala ako, gabi na wala pa daw siya. Binigyan mo kotse. Anong gagawin niya doon? Oo nga po. Gayon, binawi ko po. Alam mo Ngayon, na, alam mo na hiningi niya sa iyo, pangyabang niya yun. Alam mo yan. Oo nga po. Alam mo yan, nung binibili mo pa lang yan, pangyabang mo rin sa sarili mo yun, pangyabang ng anak mo yun. Kasi, yung mga kabatch nila, nakakapasok naman ng walang sariling kotse. Aminado naman po ako, mali ako dun sa part na yun. Okay. Tapos, ito po yung pinakamasakit na part na binlock po niya kasi ako nung pinagalitan ko sa Facebook. Oo. Paano pinagalitan? Sabi ko po, October po pa yan inuutos. Hanggang ngayon walang nangyayari. Sabi ko, Ano ba yung pinapagawa mo? May, may pinapabayad po ako.
na something na bills po. Tapos po, binlock po niya ako. Ngayon, nag-message siya sa kapatid ko. Mm. Ang sabi niya, parang sinabi niya na wala na daw po ako madadating na anak. Parang yung pagkakasabi po niya, tinakwil niya ako. Hindi lang. Ano exactly kinagagalit sa anak mo? Yung kotse po. Dahil binawi mo yung kotse. Opo. Mm. Okay. So, kailan ka bininak? January. Hanggang ngayon? Opo. Sino nagpapantay sa mga anak mo? Yung side po nung tatay niya. Kasi po, sila yung nakalakihan ng mga bata. Mm-mm. So, nagkakausap ba yung ex mo? Kasi dapat co-parenting kayo. Hindi na po. Kinonsult mo ba yung family ng ex mo nung binila mo ng sakyan anak mo? Gusto din po nila. Kasi nga, mapapakinabangan nila. Opo. In a way, binigyan mo yung car for the family. Tama na? Opo, convenient din sa kanila. So, nung binawi mo, kanina napunta yung kotse? Binenta ko po. Binenta mo? Mm. Okay. Tapos, Yung anak mo na 13 years old, nakakausap mo? opo, palagi. Okay naman kayo? Okay po kami nung bunso. Buti naman. Opo, ngayon, Mm. tapos baling sobrang sama ng loob ko dun sa sinabi niya na wala na daw akong madadatnan na tinakwil niya ako. Sobrang sama ng loob ko. Sabi ko, Hindi ba siya kinakausap ng tatay niya na mali yun? hindi ko po alam. Kasi dapat pinangangaralan siya. Unless galit din sa yung pamilya ng ex mo kasi binayo mo yung kotse. Hindi ko po alam eh. Baka. Yun Kasi nga din po yung dapat kinakausap nila nakakapos- kasi, 'di ba? Ano naman yun, no-brainer naman yung part na yun eh. 'Di ba? O yun nga po yung pinupunto ko sana. Sila po kasi yung guardian. Sa kanila ko po yung mga bata. Sana pangaralan din po. Actually, yung part na yun, na-blur na yung line na yun eh. 'Di ba? Halimbawa, yung anak mo, maglalakwatsa, gagabihin, dala kotse yung binigay mo. Tama? Opo. Ikaw yung nagagalit. Dapat hindi na ikaw. Kasi the fact na iniwan mo yung anak mo sa side ng tatay, dapat siya na yung may cargo doon na mag-alala. Hindi na dapat ikaw. Kasi pinaubaya mo na eh. Ipapaliwanag ko sa'yo kung saan nanggagaling to ha. Okay lang? Opo. Opo. Ang problema dito kasi, Marga, in-equate mo kasi yung pagbibigay mo ng kotse sa attention na matatanggap mo mula sa bata. Opo. Tama, di ba? Parang in-equate mo siya na, bibigyan kitang car pero dapat ibigay mo yung attention mo sa akin pag kailangan ko. So, ibig sabihin, pag walang kotse, hindi bibigyan ng anak mo yung attention bilang nanay ka niya. You had to bribe your own son to talk to you by giving him a car. That's when everything fell apart. Nagigets kita kasi you want to compensate na yung distance between you and your son, 'di ba? At yung hindi kayo magkasama, yung presence mo by providing them something that they can associate with you. Nabigay ito ng mami ko. Parang ganun, 'di ba? Opo. Alright? But then again, mali dun sa part na yun, dun naging mali dahil you cannot equate yung attention na pwede makuha sa kanya doon sa pagbibigay mo ng kotse. Kasi ginawa mong bargaining chip yung kotse. Ngayon kailangan mo na suhulan siya para kausapin ka. Dahil binawi mo yung pinakamalaking suhul na binigay mo, tinakwil ka ng sarili mong anak. Now, on the other hand, mali ba yung bata o hindi? Of course, mali. That your son is a 19-year-old human being. Tama? May utak na yan. Buo na yung niyan, frontal lobe ng ulo niyan. Alam na niyang bastos siya. Kung tatanungin mo ako kung maghahabol ka sa sarili mong anak para magkausap kayo, of course not. Of course not.
Well, evidently, yung dalawang anak mo ang dahilan kung bakit nasa abroad ka, tama? Tama po. Evidently, yung anak mo, pinakikinabangan pa rin niya yung perang sa'yo galing, tama? Tama po. Kasi nagpapadala ka pa rin sa side ng mister mo, tama mali? Wala pong palya yun. Dapat nga hindi na kasi 19 years old na siya eh. 19 na siya. He should be earning his own keep, his own money. So yung anak mo na yan, baka Nag-aaral pa po kasi. ha? Nag-aaral pa po. Exactly. Kung nag-aaral siya, dapat alam niya na maging grateful siya sa'yo. Nag-aaral siya eh. I'm sure you're sending your son to a good school. Tama mali? Tama po. So alam niya. Baka nakikinig yung anak mong bastos. Mainam na marinig niya sa ibang tao. Tsaka bakit yung side ng ex mo, pinapayagan nilang bastusin ka nung anak mo? Oo nga po. Ano ang tinuturo nila? Why are they tolerating na ganyan-ganyanin ka ng bata? Hindi mo para ipilit ang sarili mo sa anak mo. Hindi mo para ipilit siya na, anak, kausapin mo ako please. No. Kaya ka nagpapakakuba ng pagkatrabaho niya sa ibang bansa para sa kanya. Yung magtampuhan kayo, kasi tao kayo parehas eh. Kahit anak mo yan, tao kayo niyan. Parehas kayong tao niyan. Yung magkatampuhan kayo, gets ko yun. Nagigets ko yung part na yan. Pero yung ibablock ka, kawalang yan ng bata yan. Yung anak mo malaking kupal yan. Totoo. Baka nakikinig. Hindi mo kaya sabihin to kasi anak mo yan eh. Actually, habang kinasinasabi ko nga ito eh, nadudurog ka eh. Opo. Kasi anak mo eh. Pero nag-agree ka, di ba? Opo. Totoo naman. Kakupalan ng anak mo yan. Tapos po, Papa Jack, hindi ko po alam kung tama po ako dito sa part na to. Kasi sobrang nasaktan ako doon sa minessage niya sa kapatid ko para maparating sa akin. Ang sabi ko po, hindi ko na siya pag-aaralin. Kasi po, binabastos niya ako. Pero deep inside naman po, parang hindi ko yun kayang gawin. Sobrang galit ko lang siguro yun. Tapos po, ano na po yung pinag-message niya sa kapatid ko na Huwag sabi mong niya, pag-aralin. Nandun naman yung tatay niya. Bakit? Wala bang mga kamay tsaka pa yung tatay? Bakit ba tayo nag-uusap, Marga, na parang obligasyon mo lang paaralin yung anak mo? yun nga po sabi ko, magiging ka muna sa tatay mo. Bakit? Yung ex mo ba walang kamay? Ha? Meron po. Ilang kamay nun? Ilang kamay nun? Dalawa? Nakakalakad? Opo. Matino yung balakang, nakakakilos na maayos? Opo. Anong trabaho nan? Hindi ko po alam. Wala na po akong balita. Bakit hindi niya? Matagal na po kami hindi nag-uusap. So pag hindi mo pinaaral yung anak mo, bakit hindi niya paaralan? Parang dalawa kayo magulang ah. Gusto mo ba akong tanungin kung okay lang na hindi mo muna padala ng pangpaaral? Okay yung ba gusto mong tanungin sa akin? Hindi ko po sure kung tama po ba yung Na gusto mo nga tanungin sa akin kung okay lang. decision ko. Opo. Okay lang. Binabasta, alam nga naman. Diyos ko, alam nga naman, bigyan mo pa ng pampaaral, binabastos ka nga, blinak ka nga eh. Sabi po niya, hindi daw siya, mabubuhay naman daw siya kahit wala ako. Totoo naman. Hindi naman mali yung anak mo doon. Mabubuhay naman siya nang wala ka. Ang tanong, mabubuhay ba siya na masaya? Sinumbat pa po niya sa akin yung hindi ako nagdalaga sa kanila. Kasi nga po malayo ako. Oh, well, one day he will realize. He will come into terms with that. One day he'll come into terms with that. One day, he is going to appreciate the sacrifices that you've rendered para sa kanya, para sa kanila. Papa Jackson, tama, ako po ba dapat mag-approach? Naka-block ka. Oo nga po. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo?
Ha? Opo. Naawa. Alam ba ng ng bobo mong anak kung gaano kahirap ang sakripisyo mo diyan? Sobra. Ha? Alam ba ng mangmang mong anak? Walang pinagkatandaan niyang may kahayupan niyang anak mo eh. Mabuting marinig niya to. Hindi nga po ako nag-aasawa kasi sila yung priority ko. Di ba? Oo. Para i-block kayo, magkatampuhan kayo, okay lang yun. Normal naman yan eh. Mga mag-iina, nag-aaway naman talaga mag-iina eh. Mag-aama, nag-aaway na, magkakapatid, di ba? Nag-aaway yan, pero i-block ka? Mag-iwan ka ng konting dignidad para sa sarili mo. Marga. Alam mo, Marga, hindi naman tumigil yung pagiging tao mo. Alright? Hindi ka tumigil ng pagiging tao nung naging nanay ka. Tao ka pa rin naman. Mag-iwan ka naman ng para sa pagkatao mo. Opo. Hindi ba pwedeng mabango ka lang sa anak mo kasi may kaya kang ibigay? Nawalan ba siya ng pangyabang kasi nawala yung kotse nang binawi mo? Tapos sabi ko sa kanila, na nakabase lang po ba yung respeto niya sa akin sa kotse? Well, yun ang naging problema dito, alam mo, Marga. Kasi in-equate mo yun eh. Na dapat mas mataas ang regard niya sa'yo kasi kaya mo siyang bigyan ng kotse. Na dapat hindi. Kasi ibig sabihin ba, pag walang kotse, wala na. Pag walang bagong cellphone, wala na. Yun ba yun? Parang ganun nga po. O hindi tama yun. Hindi dapat conditional ang respeto sa magulang. Hindi ka na masama magulang eh. Siguro iba usapan natin kung masama ka nanay. And I know that this is breaking your heart into a million pieces because this is your son. The very reason why in the first place you are somewhere far. But if you're going to ask me, Papa Jackson, do I insist on having that relationship sa anak ko kahit siya yung tumatanggi? Of course not. Of course not. But, keep an open door. Kaya mo lang bukas ang pinto mo. Pero hindi para ikaw yung magmakaawal lumapit. Opo. Baka nakikinig anak mo. Kupal yan. Yun nga po gumugulo sa isip ko araw-araw kung ano po bang gagawin ko kung mag-approach po ba ako. Yeah. No. O hayaan ko lang po siya. No. Ano po? Of course not. Of course not. Of course not. Bakit? Of course not. Pero continue pa rin naman po yung mga allowance nila. Hindi, bawasan mo na. Sa bunso na lang. Stand your ground. Alam kasi nung anak mo na panganay na you are wrapped around his fingers. Yun talaga yan eh. Makapal mo ka. Imagine mo, gaganyanin ka pero pinakikinabangan niya yung pera pinagpapaguran mo dyan. Imagine mo yung part na yun ha. Para i-block ka niya. 19 years old, hindi na bata yan. Mas bata lang sa atin yan, pero hindi na bata yan. Buo na utak niyan. Alam na niyang walang yasya. Alam na niya. Alam na niyang kupal siya. Alam na niya. Alam na niya yon. Papa Jack, hindi po kaya yung
dahil hindi ako yung nag-alaga sa kanya mula Well, nung andun na ako. tayo. Kung if you're distant, kasi wala ka doon, physically present, maintindihan kung distant kayo. Pero i-block ka. Nag-gets ko yun yung awkward kasi hindi kayo sanay, di ba? Pero yung i-block ka, iba, that's another level. Kung ang tanong mo, bawa, ang tanong mo dito sa akin, Marga, Papa Jackson, yung anak ko po, ang bait na bata po. Binigyan ko ng car bilang reward. Okay lang ba yan? Sabihin ko, ang luho naman anak mo. Okay lang yan, anak mo naman yan, tsaka mahal mo. Wala lang akong problema dyan. Pera mo naman yan eh. Masaya ka naman sa ginawa mo eh. Diba? O kaya, kung ang usapan natin dito, Papa Jackson, hindi kami gaano close ng anak ko kasi hindi siya lumaki sa akin eh. Sabihin ko sa'yo, normal yan because that's what distance and time can do to us. But your son is a developed adult. Adult na yan. Alam na niya yung ginagawa niya. Naintindihan na yan eh. Ibablock ka niya. Ibig sabihin, he is fully aware of what he's doing to you. Daming ganyan kabataan ngayon, bastos sa magulang. Pag napagalitan mo, sabihin, mental issues. Bobo! Wala kinalaman yung mental issues sa pagiging bastos. Iba mental issues. Daming ganyan ngayon. Gagamitin niyo yung mental issues. Mental issues. Iba yung pagiging bastos sa mental issues. Magkaiba yon. Ginagawa yung shield yan eh. Iba yung mental issues. Wala kayong obligasyon sa buhay eh. May mental issues kayo? Pag bastos-bastos, hindi mental issues yon. A lot of generation today are doing that. Mental pa. Nagigets ka mental health, I get that. Pero magkaiba yung respect. Wala kang respect sa may mental issues ka. Magkaiba yun. Those are two different things. Yung anak mo purong bastos lang, bablock ka? Bakit? Pag tumungtong siya ng edad mo at obligasyon ng kinakaharap niya, kakayanin ba kaya niya? Imagine mo nanay, pinutusan lang siya magbayad ng bill. Hindi magawa. I know, Marga, that this is breaking you into pieces. Gets ko yan, ma'am. I know that. Sobra. Yeah. But you have to stand your ground. Ulitin ko, ma'am, ha? You did not stop being a person when you become a mother. Hindi ka tumigil sa pagiging sarili mong tao nung naging nanay ka. Magtira ka naman ng kaunting pagkatao sa sarili mo, ate. Thank you po. Well, mahirap lang. Hindi ganun kadali. Ano lang to, tawag nito, yun lang, Marga, wag mo lang sarayin pintuan mo. Kasi if you do that, magiging balik ka na rin. Keep your doors open. When he reaches out, he reaches out. Yan naman ang role ng magulang eh. Open tayo sa kanila eh. Feeling ko nga, pag nilambing ka niyan, walang 6 na buwan, mabibilang mo ng bagong kotse yan eh. Hindi Diba? na po. Ako, di ako naniniwala sa'yo. Tigilan mo ako. Di ba? Kulang na nga lang, sabihin mo sa akin, nagsisisi po akong kinuha ko pa yung kotse. Alam natin yon. At pag ginawa mo yon, hindi ka namin para pigilan. Pero hindi para bastusin ka ng sarili mong anak. Di ba? In addition to that, you are not supposed to equate that into enjoying the respect of your own son. Hindi dahil may binibigay ka na luho. Kasi baon sa eskwelahan, pag-aaral, di ba? Tuition, baon sa eskwelahan, pagkain, damit, bahay. Na-provide mo yung 5 yon, okay na. Anything more than that, extra na yun eh. Luho na yun eh. Tama? So, pinagluho mo siya eh. At masaya ka doon.
Opo. Yung hindi po nahihirapan yung mga anak ko, masayang-masaya na ako dun. Well, I cannot stop you from doing that. Parehas tayo. Ako, spoiler ako ng anak ko eh. Gets kita eh. Yung anak ko, spoiler ako ng anak ko. Hanggat kaya ko, kaya ako nagtatrabaho eh. Diba? Yan ang motto natin, di ba? Opo. Hindi mo ako pwedeng bastusin. No, yun. Hindi mo block ka ng sarili mong anak. Patuloy yung baon. I'm sorry. I know that this is not easy to hear. Ansya ka na. Sa puntong ito, sarili mo na lang magiging kalaban mo. Kung kaya mong pangatawanan. Tama? Opo. Tsaka anong ginagawa ng ex mo? Tatay nila yun ah. Ha? Ang ginagawa Hindi niya? na po. Ibig sabihin, inaalagaan lang niya pero pag, halimbawa lang ito. Halimbawa nawalan ka ng ng kakayahan na maghanap buhay. Hindi niya papaaralin yung anak mo? Sumuko na po kasi ako sa paghihingi doon. Nai-stress na lang ako. Hindi mo kung kailangan ayaw ko humingi. ng- Ang tawag doon, obligasyon. Obligasyon niya yun. Dalawa kayo dyan. Bakit? Mag-isa mong ginawa yung anak mo? Dalawa kayo nun ah. Diba? Gabi niyo ginawa yun. Ha? Ba't ko alam? Gabi ba? Eh, pinapatawa lang kita. Ingat ka dyan palagi ha. Pero thank you Papa Jackson kasi nasagot po yung mga ano sa isip ko. Hmm. Gumugulo. Salamat po sa pagtawag ma'am. Pasensya ka na sa akin. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye.